Ang init ng hapon sa Maynila ay tila hindi makapasok sa malamig at marangyang unit ng kondo sa Bonifacio Global City. Mula sa ika-30 palapag, tanaw ang malawak at maunlad na syudad, isang tanawin na pangarap ng marami. Ngunit ang totoong nagpapanginig sa aking buong pagkatao ay hindi ang lamig ng aircon, kundi ang mga salitang pabulong na narinig ko mula sa mismong lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. 5 taon. 5 taon kong inialay ang aking kabataan, ang aking mga pangarap, at ang aking buong buhay para maging isang mabuting asawa kay Mateo at isang masunuring manugang sa kanyang pamilya. Tiniis ko ang mga pasaring ng kanyang ina na si Senyora Carmen, ang mga pagmamaliit na kesyo galing lamang ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya at hindi nababagay sa antas ng kanilang pamumuhay. Kinimkim ko ang lahat ng luha at pagod, umaasang balang araw ay matatanggap din nila ako. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng aking sakripisyo ay nadurog, naging kasing rupok ng salamin na binasag ng katotohanan. Nakatayo si Mateo sa gitna ng malawak na sala, nakapamulsa at tila isang matagumpay na negosyanteng sinusuri ang kanyang bagong imperyo. Ang ahente ng real estate ay abala sa pagpapaliwanag tungkol sa imported na marmol sa kusina at sa makabagong security system ng buong gusali. Tumango-tango si Mateo, may ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mga labi. Kung titignan mo siya, iisipin mong isa siyang mapagmahal na asawang naghahanda ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ngunit alam ko ang totoo. Kung hindi dahil sa 20 milyong pisong ipinamana sa akin ng pumanaw kong Tito Jun, ni katiting na espasyo sa gusaling ito ay hindi mabibili ng sweldo ni Mateo. Biglang tumunog ang doorbell. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pumasok si Senyora Carmen, suot ang kanyang mamahaling damit at ang kwintas na perlas na binili ko pa para sa kanyang kaarawan gamit ang aking naipon. Ni hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Dumiretso siya kay Mateo, bumulong ng ilang salita, at hinila ang kanyang anak patungo sa balkonahe. Lumayo ako, nagkunwaring sinusuri ang mga cabinet sa kusina, ngunit ang aking buong pandinig ay nakatuon sa kanila. Ang salamin ng sliding door ay hindi nakasara ng maayos. Isang maliit na siwang ang naging sapat upang makapasok ang mga salitang dudurog sa aking pagkatao. Napapayag mo na ba siya? Rinig kong tanong ni Senyora Carmen. Ang kanyang boses ay matalas at puno ng pagmamadali. Bumuntong hininga si Mateo. Hindi pa, Mama. Masyado siyang mabusisi. Kanina pa nagtatanong tungkol sa mga titulo at kontrata. Aba, at kailan pa siya natutong magmarunong? Pasiring na sagot ng kanyang ina. Makinig ka sa akin, Mateo. Ang kondo na ito ay dapat ipangalan lamang sa iyo. Walang ibang pangalan na nakasulat sa titulo kundi ang sa iyo. Yung babaeng iyon, ano ba ang alam niya sa mga ganitong kalaking pera? Nakitira siya sa bahay natin, kinain niya ang pagkain natin, kaya ang pera niya ay pera na rin ng pamilya natin. Sabihin mo sa kanya na kailangan ikaw lang ang nakapirma para madaling maaprubahan sa bangko. Kapag nakapirma na siya, wala na siyang magagawa. Pera ng pamilya. Ang perang iniwan ng aking tiyuhin para sa aking kinabukasan, inaangkin nila ng walang kaabog-abog. Ngunit ang mas masakit, ang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo ay ang naging sagot ng asawa ko. Wala siyang pagtutol. Wala man lang siyang pagtatanggol para sa kanyang asawa. Alam ko, Mama, kakausapin ko ulit siya mamaya. Papayag din iyon, konting lambing lang, at sasabihin kong para ito sa future ng magiging anak namin, pipirma agad iyon. Kayo na lang ang kumausap kay attorney para maihanda ang mga dokumento na nagpapatunay na waiver niya ito sa property. Napahawak ako sa malamig na marmol ng kusina. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang mga mamahaling baso na nakapatong sa mesa. Ngunit nakakagulat na walang luhang tumulo mula sa aking mga mata. Sa halip na umiyak, nakaramdam ako ng isang malamig at matinding galit na gumapang mula sa aking mga paa patungo sa aking puso.
Akala nila ay isa lamang akong tanga. Akala nila ay habang buhay nila akong makokontrol. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bag, nanginginig ang mga daliri na binuksan ang voice recorder at inilapit ito sa siwang ng pinto. Nai-record ko ang bawat salita, bawat patak ng kanilang kasakiman. Sa biyahe namin pauwi, bumuhos ang malakas na ulan na nagpalala sa traffic sa EDSA. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakasakal. Nakahawak si Mateo sa manibela, paminsan-minsan ay sinusulyapan ako at binibigyan ng isang pilit ng ngiti. Mahal, ano sa tingin mo ang kondo? Ang ganda ng view, di ba? Perfect para sa atin. Siguro bukas pwede na nating pirmahan ang reservation at i-transfer ang pera mo para ma-secure na natin. Tumingin ako sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumudulas sa salamin. Gusto ko munang basahin ng maigi ang kontrata, Mateo. Malaking halaga iyon. At saka, gusto kong pareho tayong nakapangalan sa titulo. Nahalata ko ang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Ang kanyang panga ay nagigting. Bakit kailangan pa nating gawing komplikado, Maria? Alam mo namang mas madali sa bangko at sa taxes kung isa lang ang nakapangalan. Ako na ang bahala sa lahat ng sakit sa ulo sa papeles. Asawa mo ako, hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang asawa mo? Hindi ako sumagot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagkunwaring natutulog upang iwasan ang kanyang mga kasinungalingan. Ang asawang kilala ko ay matagal na palang patay o baka hindi naman talaga siya nag-exist. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mateo at umuugong ang kanyang paghilik sa buong kwarto, dahan-dahan akong bumangon. Ang malamig na simoy ng gabi ay pumapasok mula sa awang ng bintana. Kinuha ko ang aking laptop at pumunta sa sala. Sa loob ng 5 taon, hindi ko kailanman inisip na suriin ang aming joint bank account ng palihim. Binuksan ko ang online banking portal. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok na tila sa sabog. Nang lumabas ang mga numero sa screen, halos matumba ako sa aking kinauupuan. Ang ipon naming dalawa, ang perang pinaghirapan kong tipirin para sa hinaharap, ay halos limot na. Nang tignan ko ang transaction history, nakita ko ang daan-daang libong piso na inilipat ng paunti-unti sa loob ng 2 taon at ang account na tumatanggap ng pera. Nakapangalan kay Carmen Cruz, ang kanyang ina. Ninanakaw niya ang aming pera para ibigay sa kanyang ina nang hindi ko nalalaman. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang isang hikbi. Hindi lamang ang aking pamana ang gusto nilang kunin, matagal na pala nila akong ninanakawan nang nakamulat ang aking mga mata. Habang nakatingin ako sa kawalan, biglang umilaw ang screen ng cellphone ni Mateo na naiwan sa ibabaw ng coffee table. Isang mensahe ang pumasok. Wala itong pangalan, tanging isang numero lamang. Ngunit ang mga unang salita na nag-flash sa screen ay nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Babe, kumusta? Napapirma mo na ba yung asawa mong tanga sa kondo natin? 2 buwan na ang baby natin sa tiyan ko. Kailangan na natin lumipat diyan bago lumaki ang tiyan ko. Sagutin mo ako. Nami-miss na kita. Isang baby, isang kondo para sa kanila. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa screen na unti-unting namamatay ang ilaw sa gitna ng kadiliman. Kung akala ko ay nakita ko na ang pinakamasamang mukha ng pagtataksil kaninang hapon, nagkakamali ako. Ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Paano ako lalaban sa isang pamilyang ginawa akong isang malaking biro? Umaga na, ngunit pakiramdam ko ay naiwan ang kaluluwa ko sa madilim at malamig na gabi. Hindi ako nakatulog. Paano ka makakatulog kung ang katabi mo sa kama ay ang mismong halimaw na sumisira sa buhay mo? Bawat paghinga ni Mateo, bawat paggalaw niya sa ilalim ng kumot ay tila mga punyal na nakadiin sa aking lalamunan. Gusto ko siyang gisingin. Gusto kong isigaw sa pagmumukha niya ang lahat ng nabasa ko. Gusto kong tanungin kung paano niya nakakayang ngumiti sa akin tuwing umaga habang sa gabi ay nagpaplano silang pamilya kung paano ako uubusin.
Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang galit na walang plano ay ingay lamang, at sa laban na ito, kailangan kong maging mas tahimik pa sa patay. Bumangon ako bago pa man sumikat ang araw. Dumiretso ako sa banyo at tinitigan ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay namumula, may malalalim na itim na kurba sa ilalim. Ito ba ang mukha ng isang asawang nagmahal ng tapat? Kumuha ako ng malamig na tubig at inihilamos sa aking mukha. Kailangan kong magising, kailangan kong magpanggap. Sa loob ng 5 taon, nagpanggap akong hindi nasasaktan sa mga pasaring ng kanyang ina. Ngayon, magpapanggap akong walang alam. Isa itong laro ng patibayan ng sikmura at hindi ako papayag na matalo ng walang laban. Naghain ako ng almusal. Ang amoy ng sinangag, itlog at mainit na kape ay pumuno sa kusina. Isang pamilyar na amoy na noon ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagpapabaligtad ng aking sikmura. Narinig ko ang mga yabag ni Mateo mula sa kwarto. Lumabas siya na suot ang kanyang paboritong polo shirt para sa trabaho. Ang buhok niya ay basa pa mula sa shower. Lumapit siya sa akin at yumakap mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. "Good morning, mahal," bulong niya. Kinilabutan ako. Ang init ng kanyang katawan na dati ay kanlungan ko, ngayon ay parang apoy na nakakapaso. Pilit kong inalis ang kanyang mga braso at bahagyang lumayo, nagkunwaring kumukuha ng mga pinggan. "Kain na tayo, baka malate ka pa sa opisina." Sagot ko, pilit pinapatatag ang aking boses upang hindi niya mahalata ang panginginig nito. Umupo si Mateo, humigop ng kape at tumingin sa akin ng may malambing na mga mata. "Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko kagabi? Yung tungkol sa kondo?" Nag-text na ulit yung ahente. "Marami raw kasing gustong kumuha nung unit. Kailangan na nating mag-decide ngayong araw." Tumingin ako sa kanya. Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang nabasa ang mensahe ng babae niya kagabi, ang babaeng buntis ng 2 buwan at naghihintay na malipatan ang kondo na bibilhin ng pera ko, malamang ay naniwala na naman ako sa mga matatamis niyang salita. "Mateo, ang 20 milyon na iniwan ni Tito Jun ay hindi maliit na halaga." Simula ko, maingat na pinipili ang bawat salita. Iyon lang ang natitira kong pamana. "Gusto ko sanang pumunta muna tayo sa abogado para ayusin ang lahat bago tayo pumirma." Nawala ang ngiti ni Mateo. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape nang medyo madiin. Lumikha ito ng matalim na tunog sa ibabaw ng mesa. "Abogado? Maria, para saan pa? Gagastos pa tayo. At saka, hindi ba sabi ko naman sa iyo, mas mabilis ma-approve ang loan natin para sa mga renovation at furniture kung isa lang ang nakapangalan sa titulo. Ayaw mo ba nun? Wala ka nang iisipin. Ako na ang bahala sa lahat ng sakit sa ulo." Sakit sa ulo. Inulit ko ang mga salita niya sa aking isipan. Ang kapal ng mukha niya. "Bakit parang ayaw mong nakapangalan din ako, Mateo?" Tanong ko, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. "Pera ko ang pambili. Hindi ba dapat mag-asawa tayo, kaya dapat pantay tayo sa lahat ng bagay?" Napabuntong hininga siya, tila nawawalan na ng pasensya. Hinilot niya ang kanyang sentido. "Hindi sa ganun, Maria. Huwag mo namang isipin na pinagkakaitan kita. Mahal kita, di ba? Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Kay mama pa nga lang, inutang ko na yung pang-down payment natin para mabilis." Nagsinungaling na naman siya, walang inutang ang ina niya. Ang perang ipinangako ni Senyora Carmen ay nanggaling din sa aming joint account, ang perang palihim niyang inililipat buwan-buwan para sa kanyang ina. Gusto kong ibato sa mukha niya ang mainit na kape, ngunit kinagat ko ang aking labi hanggang sa malalasahan ko ang sarili kong dugo. "Sige, pag-iisipan ko hanggang mamayang gabi," matipid kong sagot. Bahagyang lumiwanag ang mukha niya, bagaman may natitira pang inis sa kanyang mga mata. "Sige, hihintayin ko ang desisyon mo, pero sana maintindihan mo na para sa atin din ito." Tumayo siya, hinalikan ako sa noo, isang halik na naging kasing lamig ng yelo, at naglakad palabas ng pinto. Pagkasara ng pinto,
Napahagulgol ako. Napaupo ako sa sahig ng kusina, yakap-yakap ang aking mga tuhod. Ang bigat, ang sakit, ang pandidiri sa aking sarili na hinayaan kong maging ganito katanga sa loob ng mahabang panahon, lahat iyon ay sabay-sabay na bumagsak sa aking mga balikat. Umiyak ako hindi dahil nawala ang pagmamahal ko sa kanya, kundi dahil namatay ang pag-asa ko sa lalaking pinili kong makasama habang buhay. Ngunit hindi ako pwedeng magmukmok. May oras ang pag-iyak at ngayon ay oras ng pagkilos. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako at nag-ayos ng sarili. Mayroon akong isang malaking misyon ngayong araw. Kailangan kong iligtas ang 20 milyon ni Tito Jun. Ito na lamang ang alas ko. Kung makukuha nila ito, wala na akong matatakbuhan. Sumakay ako ng taxi papunta sa bangko kung saan nakadeposito ang pera. Habang nasa biyahe, tinitigan ko ang labas ng bintana. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang buhay, hindi alintana ang unos na sumisira sa aking mundo. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang mga litratong kinuha ko kagabi mula sa telepono ni Mateo. Ang resibo ng mga transfers patungo kay Senyora Carmen. Ang mensahe ng babae niya, isang pangalan ng paulit-ulit na bumabagabag sa isip ko. Sino ang babaeng ito? Paano sila nagkakilala? At higit sa lahat, alam kaya ni Senyora Carmen ang tungkol sa kanya? Sa pagkakakilala ko sa aking biyenan, wala itong pinapalagpas na detalye sa buhay ng kanyang anak. Kung tutuusin, mas kakampihan pa niya ang isang babaeng buntis na makapagbibigay ng tagapagmana sa kanilang pamilya kaysa sa akin na 5 taon nang hindi magkaanak. Ang isiping magkasabwat ang mag-ina at ang kabit ni Mateo ay nagbigay sa akin ng matinding kaba at panginginig. Pagdating ko sa bangko, agad akong dumiretso sa manager na kilala ko na dahil siya ang nag-asikaso noong ideposito ang tseke mula sa estate ni Tito Jun. Ma'am Maria, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo ngayon? Bungad ng manager, nakangiti at palakaibigan. Gusto kong ilipat ang buong 20 milyon sa isang bagong account. Isang account na ako lang ang may access. Walang joint holder, walang authorized representative. At gusto ko, walang kahit anong mail notification na ipapadala sa bahay namin dire-diretso kong utos. Ang boses ko ay matigas, walang bahid ng pag-aalinlangan. Medyo nagulat ang manager ngunit profesional pa rin siyang tumango. Naiintindihan ko po ma'am, pwede po nating gawin iyan ngayon din. May problema po ba sa kasalukuyang account? Gusto ko lang masigurado na ligtas ang pera ko. Matipid kong sagot, hindi na niya kailangang malaman ang buong kwento. Habang pinoproseso niya ang mga papeles, nakaramdam ako ng konting ginhawa. Bawat pirmang inilalagay ko sa mga form ay tila isang kadena na pinutol ko mula sa pamilya ni Mateo. Ang perang ito ang tanging pamana ng aking tiyuhin na nagpalaki sa akin. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang saktan at tapakan ako. Pagkatapos sa bangko, dumaan ako sa isang coffee shop. Umorder ako ng kape pero hindi ko ito ininom. Nakatitig lang ako sa aking cellphone. Kinuha ko ang isang maliit na notebook sa aking bag at isinulat ang numero ng babaeng nag-text kay Mateo. Walang pangalan na nakasave sa phone ni Mateo, malamang ay para hindi ko mahalata. Binuksan ko ang Facebook at Viber gamit ang isang dummy account na ginawa ko pa noong nagtitinda ako ng mga damit online. Tinip ko ang numero sa search bar. Naghintay ako ng ilang segundo. Ang aking puso ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Nag-load ang pahina. Isang mukha ang lumabas sa screen. Isang magandang babae, bata, marahil ay nasa 25 anyos lamang. Mahaba ang buhok, makinis ang balat, at may nakakabighaning ngiti. Ngunit hindi ang kanyang ganda ang nagpatigil sa paghinga ko. Kilala ko ang babaeng ito. Siya si Clara, ang anak ng matalik na kaibigan ni Senyora Carmen. Ang babaeng madalas imbitahan ng biyenan ko sa aming mga family gathering
na palaging pinupuri ni Senyora Carmen sa harap ko dahil sa pagiging edukada at galing sa magandang pamilya. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakita ko ang mga litrato niya sa Facebook. May mga post siya na nasa mga mamahaling restaurant, may hawak na bulaklak at may mga caption na tulad ng "Spoiled by my love." Sa isang litrato na ipinost niya 2 linggo na ang nakakalipas, may nakapatong na kamay ng lalaki sa kanyang hita. Walang mukha ng lalaki, pero kilalang kilala ko ang relo na suot nito. Ang relong iyon ay ang mismong regalo ko kay Mateo noong 3rd anniversary namin. Biglang nag-sink in sa akin ang lahat. Hindi lang ito isang simpleng pagtataksil na nangyari dahil sa tukso. Isa itong planadong panlilinlang. Alam ni Senyora Carmen ang lahat. Siya mismo ang naglapit kay Clara at Mateo. Ginawa nila akong gatasan para makuha ang pera ko, habang unti-unti nilang binubuo ang bagong pamilya ni Mateo kasama ang babaeng gusto talaga ng kanyang ina. Gusto kong sumigaw sa gitna ng coffee shop. Gusto kong basagin ang screen ng cellphone ko. Ang kasamaang ito ay higit pa sa kaya kong isipin. Ganoon ba ako kawalang kwenta sa kanila para paglaruan ng ganito? Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong mag-isip ng susunod na hakbang. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. May hawak na akong ebidensya, ligtas na ang pera ko, pero kailangan kong siguraduhin na pagdating ng araw na sisingilin ko sila, wala silang matatakbuhan. Pagdating ko sa aming unit, sinalubong ako ng katahimikan. Naghubad ako ng sapatos at humiga sa sofa, nakatingala sa kisame. Ang isip ko ay tumatakbo ng 1,000 milya kada oras. Paano ko sisimulan ang paghihiganti? Paano ko ipaparamdam sa kanila ang sakit na nararamdaman ko ngayon? Habang nakalubog ako sa aking mga iniisip, biglang tumunog ang doorbell. Napabangon ako. Wala akong inaasahang bisita. Tumingin ako sa orasan, 3:00 pa lang ng hapon. Nasa opisina pa dapat si Mateo. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto at sumilip sa peephole. Nakatayo sa labas si Senyora Carmen. Nakataas ang kilay, nakahalukip-kip at tila walang pasensya, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasuot ng formal na barong, may hawak na isang itim na briefcase. Kilala ko ang lalaking ito. Siya ang abogado ng pamilya Cruz. Bumilis ang tibok ng puso ko. Wala na silang sinasayang na oras. Kung hindi nila ako nakuha sa matatamis na salita ni Mateo, susubukan nila akong daanin sa puwersa at pananakot. Binuksan ko ang pinto. "Magandang hapon, Maria," bati ni Senyora Carmen, bagaman walang kabakasan ng kabutihan sa kanyang boses. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, na tila ba isa akong dumi sa kanyang paningin. Narito kami ni Attorney Valdez para ayusin ang mga papeles ng kondo. Ilabas mo na ang ID mo at pirmahan mo na ang waiver of conjugal rights. Kailangan na itong ma-file ngayon din bago magsara ang opisina nila. Nakatitig lamang ako sa kanila. Ang abogado ay naglabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. May inabot siyang ballpen sa akin. "Pirmahan mo na, Maria. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Madiing utos ng biyenan ko, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang ahas na handang manuklaw." Tinitigan ko ang ballpen. Pagkatapos ay tumingin ako sa mata ni Senyora Carmen, ang babaeng nagplano ng aking pagkasira. Ang babaeng kumukonsinti sa kabit ng kanyang anak. Aabutin ko ba ang ballpen? O ito na ba ang oras para ipakita sa kanila na hindi na ako ang Maria na kaya nilang tapak-tapakan? Tinitigan ko ang ballpen na iniabot ng abogado, isang mamahaling itim na panulat na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aming pasilyo. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inangat ang aking paningin upang salubungin ang mga mata ni Senyora Carmen. Sa mga nakalipas na taon, ang mga matang iyon ang nagdikta ng aking halaga sa pamamahay na ito. Ngunit ngayon, wala na akong nakikitang kapangyarihan sa kanya.
Ang nakikita ko lamang ay isang matandang babaeng desperado, sakim at handang isantabi ang lahat ng moralidad para sa pera. Hindi ko inabot ang ballpen. Sa halip, humalukip-kip ako at sumandal sa hamba ng pinto. Waiver of conjugal rights? Malamig kong tanong. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may diin na hindi ko kailanman nagamit noon. Bakit ko pipirmahan ang isang dokumentong nagtatanggal ng karapatan ko sa isang property na bibilhin gamit ang sarili kong pera, senyora? Nagulat si Senyora Carmen. Umawang ang kanyang mga labi at panandaliang nawala ang kanyang mataray na postura. Marahil ay hindi niya inaasahan na sasagutin ko siya ng ganito. Sanay siyang nakayuko ako, laging sumusunod, laging humihingi ng tawad kahit wala akong kasalanan. Anong sarili mong pera? Tumaas ang boses niya, pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. Ang perang iyon ay pumasok sa pagsasama ninyo ni Mateo. Bilang asawa, obligasyon mong suportahan ang mga plano ng pamilyang ito. At ang planong ito ay para sa ikabubuti ninyong dalawa. Huwag kang maging makasarili, Maria. Tumingin ako kay Attorney Valdez. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, sanay na siguro sa mga ganitong klasing sagupaan sa loob ng mga mayayamang pamilya. Attorney, baling ko sa kanya bilang isang abogado. Alam ninyo na ang perang minana ko mula sa aking tiyuhin ay itinuturing na paraphernal property sa ilalim ng batas, maliban na lamang kung kusang loob ko itong ibibigay sa asawa ko. At sa pagkakataong ito, wala akong balak ibigay ang kahit na anong karapatan ko. Namutla ang abogado, inayos niya ang kanyang salamin at pilit na ngumiti. Ma'am Maria, baka po pwede nating pag-usapan ito sa loob. Ang dokumento pong ito ay para lamang mapadali ang proseso ng wala tayong pag-uusapan sa loob. Putol ko sa kanya. Ang aking tinig ay tumalas. Kung gusto ninyong pag-usapan ang mga legal na dokumento, kakausapin ko muna ang sarili kong abogado. Hanggat wala siyang pahintulot, ni isang tuldok ay wala akong pipirmahan. Sumabog sa galit si Senyora Carmen. Nawala ang kanyang pagpapanggap bilang isang edukadang matrona. Dumuro siya sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding puot. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na probinsyana na pinulot lang ng anak ko. Wala kang kwenta, 5 taon na kayong nagsasama, ni hindi mo man lang mabigyan ng anak si Mateo. Dapat nga magpasalamat ka na kinukupkup ka pa namin sa pamilyang ito. Ang kanyang mga salita ay dating mga patalim na kayang sumugat sa aking kaluluwa. Ang isyu ng pagkakaroon ng anak ang pinakamalaking kahinaan ko, ang bagay na gabi-gabi kong iniiyakan. Ngunit ngayon, habang pinapakinggan ko ang kanyang panlalait, tila may isang makapal na pader na nakaharang sa aking puso. Ang mga salita niya ay tumalbog lamang pabalik sa kanya. Ngumiti ako, isang mapait at nakakapanindig balahib ng ngiti. Opo, senyora, baka nga wala akong kwentang manugang. Baka nga hindi ako ang babaeng nababagay sa pamilya ninyo. Pero ang hamak na probinsya ng ito ang may hawak ng 20 milyon na gustong-gustong makuha ng pamilya ninyo. Kaya kung ako sa inyo, mag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Hindi na siya nakapagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata, halatang hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig niya mula sa akin. Bago pa siya makabawi, umatras ako papasok at mahigpit na isinara ang pinto sa kanilang mga pagmumukha. Narinig ko ang pagbagsak ng kahoy, kasunod ang malakas na pagbuntong hininga ko. Nanginig ang buong katawan ko pagkasara ng pinto. Napasandal ako sa malamig na kahoy, nakapikit, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ginawa ko ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, lumaban ako, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang ginawa ko ay isang deklarasyon ng giyera. Siguradong tinatawagan na ngayon ni Senyora Carmen si Mateo upang magsumbong. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Pumunta ako sa aming kwarto at naglabas ng isang malaking maleta.
Walang pag-aatubili. Sinimulan kong ilagay ang aking mga damit, ang aking mga personal na dokumento at ang iilang mahahalagang gamit na tunay na pag-aari ko. Habang nag-iimpake, tiningnan ko ang kabuuan ng kwarto. Ang malaking kama kung saan kami nagsumpaan ng pag-ibig, ang mga picture frame na nakapatong sa side table kung saan nakangiti kaming dalawa na tila walang problemang kakaharapin. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, isang teatro kung saan ako ang naging pangunahing biktima. Makalipas ang isang oras, narinig ko ang pamilyar na tunog ng susi sa pinto. Bumukas ito ng malakas. "Maria!" Umaalingaw-ngaw ang boses ni Mateo sa buong kondo, puno ito ng galit at pagbabanta. Humugot ako ng malalim na hininga, isinara ang zipper ng aking maleta at lumabas ng kwarto. Nakita ko siyang nakatayo sa sala, namumula ang mukha, ang mga mata ay nanlilisik habang naghuhubad ng kanyang necktie. Nang makita niya ako, pati na ang maleta sa aking tabi, tila lalong nag-apoy ang kanyang galit. "Anong ginawa mo kay Mama?" Sigaw niya, mabilis na naglakad papalapit sa akin. Tumawag siya sa akin, umiiyak, halos himatayin dahil sa pambabastos mo. "Ano bang pumasok sa kokote mo at pinagsalitaan mo ng ganon ang ina ko?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang lalaking minsang naging mundo ko, ngayon ay isang estranghero na nagtatanggol sa kawalang hiyaan ng kanyang ina. Wala akong ginawang masama, Mateo. Pinrotektahan ko lang kung ano ang sa akin. Pinilit nila akong papirmahin sa isang waiver para sa kondo. Gusto nilang angkinin ang pera ni Tito Jun. Dahil iyon ang tama. Bulyaw niya, dinuro ako. Mag-asawa tayo. Kung ano ang sa iyo, sa akin din. Bakit kailangan mong ipahiya si Mama sa harap ng abogado? Wala kang utang na loob. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Isang maikling, malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Utang na loob. Para saan, Mateo? Para sa pagpapanggap mo bilang isang mabuting asawa habang nilolooban mo ang sarili nating bank account? Natigilan siya. Unti-unting nawala ang pamumula ng kanyang mukha at napalitan ng pamumutla. Ibinaba niya ang kanyang kamay. "Anong sinasabi mo?" utal niyang tanong. Binuksan ko ang joint account natin kagabi. Kalmado kong patuloy, tinatamasa ang bawat segundo ng kanyang pagkagulat. "Nakita ko lahat, Mateo. Ang daan-daang libong piso na ipinadala mo sa account ng nanay mo sa loob ng 2 taon. Habang nagtitiis ako sa lumang damit at nagtitipid sa grocery, unti-unti mong ninanakaw ang ipon natin para ibigay sa nanay mong maluho." Lumunok siya, umatras ng isang hakbang. Ang kaninang matapang at galit na Mateo ay biglang naging isang duwag na nahuli sa kanyang kasalanan. "Maria, mali ang iniisip mo. Kailangan ni Mama ng pera para sa negosyo. Ibabalik din niya iyon. Hindi ko lang sinabi sa iyo dahil alam kong magagalit ka." "Magagalit? Mateo, niloko mo ako. At hindi lang pera ang ninakaw ninyo sa akin." Lumapit ako sa kanya. Ang aking tinig ay bumababa, ngunit lalong tumatalas. "Ninakaw ninyo ang dignidad ko, ang tiwala ko, at huwag mong sabihing ginagawa mo ito para sa pamilya natin, dahil matagal na palang may iba kang pamilyang binubuo." Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga labi. Alam niyang alam ko na ang kanyang pinakatatagong sikreto. "Kamusta ang 2 buwan mong baby kay Clara, Mateo? Nasasabik na ba siyang lumipat sa kondo na bibilhin dapat ng pera ko?" Parang binagsakan ng langit si Mateo. Napasandal siya sa pader, hindi makahinga, hindi makapaniwala na ang asawang akala niya ay tanga at walang muwang ay nakabunyag ng kanyang buong pagkatao. Wala siyang maitanggi, wala siyang maipaliwanag. Ang kanyang katahimikan ay sapat na kumpirmasyon ng lahat ng kasalukuyang nangyayari. "Maria, please." Lumuhod siya, pilit na inaabot ang mga kamay ko ngunit mabilis akong umiwas. Ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata ay hindi nakapukaw ng kahit katiting na awa sa aking puso. "Patawarin mo ako. Isang pagkakamali lang si Clara. Ikaw ang mahal ko, Maria. Ikaw ang asawa ko.
Aayusin ko ito, hihiwalayan ko siya, gagawin ko ang lahat, bumalik ka lang sa akin. Nandidiri akong tumingin sa kanya. Pagkakamali? Hindi pagkakamali ang matulog sa ibang babae, Mateo. Desisyon iyon at hindi pagkakamali na sabwatin ang nanay mo para paikutin ako at nakawin ang pera ko. Plano ninyo iyon. Kinuha ko ang hawakan ng aking maleta. Ang bigat sa dibdib ko ay tila bahagyang naibsan nang makita ko siyang nagmamakaawa sa sahig. Ngunit alam kong hindi sapat ang awa. Kailangan ko ng katarungan. Aalis na ako. Kakausapin ka na lang ng abogado ko para sa mga papeles ng annulment at sa pagbabalik ng perang ninakaw ninyo sa joint account natin. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, patuloy siyang umiiyak at tinatawag ang pangalan ko. Hindi ako lumingon. Bawat hakbang ko palabas ng pintong iyon ay hakbang patungo sa aking kalayaan. Hindi na ako ang Maria na iiyak sa sulok. Ako na ngayon ang Maria na handang lumaban para sa kanyang sarili. Pagsakay ko sa elevator, napasandal ako sa malamig na pader nito at pumikit. Malaya na ako. Nakawala na ako sa impyernong iyon. Ngunit habang bumababa ang elevator, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng aking bag. Kinuha ko ito. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Maria, alam kong alam mo na ang tungkol sa akin. Pero may malaking sikreto si Mateo at ang ina niya na hindi mo pa nadidiskubre. Mga sikretong maaaring maglagay sa buhay mo sa panganib. Kailangan nating magkita. Clara, napatitig ako sa screen. Huminto ang paghinga ko. Bakit ako kinakausap ng kabit ng asawa ko at anong panganib ang tinutukoy niya? Nakatitig ako sa screen ng aking cellphone habang patuloy na bumababa ang elevator. Ang mensahe ni Clara ay tila isang nakalalasong ahas na handang tumuklaw mula sa maliwanag na screen. Paulit-ulit kong binasa ang mga salita. Panganib. Anong panganib ang tinutukoy ng babaeng sumira sa pamilya ko? Isa ba itong patibong? Isa na naman bang laro na pinlano ni Senyora Carmen para tuluyan akong mabaliw at sumuko? Pagbukas ng pinto ng elevator sa ground floor, sinalubong ako ng malamig na hangin ng lobby. Ang gwardiya na madalas bumati sa akin nang may ngiti ay napatingin sa maleta ko. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagtataka at awa. Hindi ko na siya tiningnan. Naglakad ako ng mabilis palabas ng gusali, tila hinahabol ng mga multo ng sarili kong nakaraan. Pumara ako ng taxi. Pagkaupo ko sa likod, sinabi ko ang address ng matalik kong kaibigan na si Elena sa Quezon City. Habang umaandar ang sasakyan, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikisimpatiya sa bagyong nagwawala sa aking dibdib. Sumandal ako sa malamig na bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na nakikipagkarera sa pagbaba sa salamin. Ang mga ilaw ng mga sasakyan sa EDSA ay naging mga malabong linya ng pula at dilaw. Sa loob ng taxi, doon lamang unti-unting gumuho ang matibay na pader na itinayo ko kanina sa harap ni Mateo. Nagsimulang manginig ang aking mga balikat. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang kalawangin nitong dugo. Pilit pinipigilan ang mga hikbing nagpupumiglas sa aking lalamunan. Masakit, sobrang sakit na halos gusto kong dukutin ang sarili kong puso para lamang matigil ang pagtibok nito na puro hinagpis ang hatid. 5 taon kong minahal ang lalaking iyon. 5 taon kong ipinagkatiwala ang aking kaluluwa, ang aking katawan at ang aking mga pangarap sa isang taong ang tanging nakita sa akin ay isang bangko na pwede niyang pagnakawan. Pagdating ko sa apartment ni Elena, basang-basa ako ng ulan. Kumatok ako ng mahina. Nang buksan ni Elena ang pinto at makita ang itsura ko, basang buhok, mugtong mga mata at isang maletang hila-hila, hindi na siya nagtanong. Hinila niya ako papasok at mahigpit na niyakap. Sa yakap na iyon, sumabog ang lahat ng pilit kong kinimkim. Napahagulgol ako ng napakalakas, isang iyak na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Umaalingaw-ngaw ang boses ko sa maliit niyang sala, puno ng pighati, galit at kawalan ng pag-asa.
Hinaplos lamang ni Elena ang likod ko. Hinayaan akong ilabas ang lahat ng lason na itinanim ng Pamilya Cruz sa aking sistema. Nang gabing iyon, matapos akong painumin ni Elena ng mainit na tsaa at bihisan ng tuyong damit, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa narinig ko sa kondo, sa pagnanakaw sa joint account, hanggang sa pagtuklas ko kay Clara. Nakita ko ang pagtaas-baba ng dibdib ni Elena sa matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang huling text ni Clara, natigilan siya. Binalot kami ng nakakabinging katahimikan. Kinabukasan, nagising ako na tila binugbog ang buong katawan ko. Mabigat ang aking ulo at halos hindi ko maidilat ang aking mga mata. Kinuha ko ang aking cellphone. Walang missed calls mula kay Mateo. Walang mensahe na humihingi ng tawad o nagtatanong kung nasaan ako. Sa halip na masaktan, nakaramdam ako ng kakaibang lunas. Wala na siyang pakialam at mas mabuti iyon dahil ngayon wala na rin akong pakialam sa kanya. Tinitigan ko muli ang text ni Clara. Kung totoo ang sinasabi niya, hindi lamang pera ko ang nakataya rito, kundi ang sarili kong buhay. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit pamanggaling ito sa bibig ng babaeng kinamumuhian ko. Nagreply ako. Pumayag akong makipagkita, ngunit inilagay ko ang sarili kong mga kondisyon. Isang mataong coffee shop sa isang mall sa Makati, bandang 3:00 ng hapon. Pumayag siya agad. 2:30 pa lamang ay naroon na ako. Pinili ko ang isang pwesto sa sulok kung saan kitang-kita ko ang pinto, ngunit hindi ako masyadong pansinin. Ang kaba sa aking dibdib ay naghahalo sa kuryosidad. Uminom ako ng kape, ngunit parang abo ang lasa nito sa aking bibig. Eksaktong 3:00, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok ang isang babae, ngunit halos hindi ko siya makilala. Nasaan ang Clara na nakita ko sa mga litrato sa Facebook? Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng maluwag na jacket, walang kahit anong makeup, at ang kanyang mga mata ay malikot na nakatingin sa paligid, tila isang hayop na tinutugis. Namumutla siya at may malalaking eye bags na nagpapakita ng ilang gabi ng walang tulog. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at umupo sa tapat ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. Wala akong sinabing kahit ano. Pinagmasdan ko lamang siya ng may malamig na mga mata. Hinihintay siyang magsalita. Lumunok si Clara. Pilit pinipigilan ang pagninig ng kanyang boses. Salamat at pumayag kang makipagkita, Maria. Diretsuhin mo na ako. Malamig kong sagot. Hindi binibigyan ng espasyo ang anumang pagbati. Bakit mo ako gustong makita? At ano ang sinasabi mong panganib? Bumuntong hininga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Akala ko, minahal ako ni Mateo. Akala ko talaga, kapag nakuha na niya ang pera mo, iiwan ka niya at bubuo kami ng pamilya gaya ng ipinangako ni Senyora Carmen sa akin. Pero noong nakaraang linggo, nalaman ko ang totoo. Napayuko siya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa ibabaw ng mesa. Hindi totoo ang negosyo na sinasabi ni Senyora Carmen. Walang negosyong nalugi. Ang totoo, nalubog sa matinding utang ang pamilya nila. Nangunot ang noo ko. Utang? Saan? Paano? Sa sugal, pabulong na sagot ni Clara, tila natatakot na may makarinig sa kanya, si Senyora Carmen. Ilang taon na siyang nagpupunta sa mga underground casino. Nabaon siya sa utang sa isang malaking sindikato na nagpapautang. Kaya palaging humihingi ng pera si Mateo sa inyo para pambayad sa interes. Pero lumaki ng lumaki ang utang hanggang sa hindi na nila kayang bayaran. Pinagbantaan na silang papatayin kapag hindi sila nakapagbigay ng 50 milyon bago matapos ang taon. 50 milyon. Ang halagang iyon ay nagpaikot sa aking paningin. Biglang nagkaroon ng malinaw na linya ang lahat ng ginawa ni Mateo. Ang pagpapanggap niya, ang patagong paglilipat ng pera namin, ang pagmamadali nilang mabili ang kondo gamit ang pera ko.
Gusto nilang i-liquidate ang pera ko para pambayad sa utang ng ina niya. Kaya nila gustong ipangalan kay Mateo ang kondo? Tanong ko. Ang aking boses ay isang manipis na bulong ng puot para maibenta o maisangla niya ito agad kapag naibigay ko na ang pera? Tumango si Clara ng mabilis. Oo, gagamitin nila ang pera mo, pero hindi lang iyon, Maria. Hindi lang 20 milyon ang kailangan nila. 50 milyon ang utang nila. At narinig ko silang magkausap ni Mateo noong isang gabi. Napahawak si Clara sa kanyang tiyan at sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na takot ng isang ina sa kanyang mga mata. Nag-away kami ni Mateo. Nahuli ko siyang may kausap sa telepono. Tinatanong ko siya kung saan niya kukunin ang kulang na 30 milyon. Nagalit siya. Sinampal niya ako, Maria. Inalis niya ang buhok na tumatakip sa gilid ng kanyang leher at nakita ko ang isang malaking pasa. Sabi niya, "Huwag daw akong makialam dahil may malaking plano na sila ng ina niya para sa iyo na magbibigay sa kanila ng higit pa sa kailangan nila para makapagbayad." Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Malaking plano para sa akin. Kinuha ni Clara ang kanyang bag at naglabas ng isang nakatuping dokumento. Puno ito ng mga gusot, tila palihim na kinopya at itinago. Nang umalis siya, pumasok ako sa study room niya. Nakabukas ang laptop niya at nakita ko ito. Naiprint ko bago siya bumalik. Inilapag niya ang papel sa harapan ko. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ito. Binuksan ko ang mga tupi. Nakatitig ako sa papel. Isa itong life insurance policy. Ang pangalan ko ang nakasulat bilang insured. 50 milyon ang halaga ng benepisyo at ang nag-iisang beneficiary, si Mateo Cruz. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Ang nagpagimbal sa buong pagkatao ko, ang nagpatindig ng bawat balahibo sa aking katawan ay ang nakasulat sa pinakababang bahagi ng pahina. Mayroong pirma. Pirma ko na peke at ginaya lamang. At ang petsa kung kailan ito naaprubahan at naging epektibo ay 3 araw na ang nakakalipas. Bakit bibili ang asawa ko ng 50 milyong life insurance para sa akin ng palihim sa mismong oras na pinagbabantaan ang buhay nila ng isang sindikato? Nakatitig ako sa kapirasong papel na nasa ibabaw ng mesa. Ang mga numero, ang mga letra, at ang peking pirma sa ibaba ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat, nag-iiwan ng matinding kilabot na umaabot hanggang sa aking mga buto. 50 milyong piso, iyan ang halaga ng buhay ko sa paningin ng lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig. Iyan ang presyo ng aking hininga upang mabayaran ang bisyo at kasakiman ng kanyang ina. Hindi ko magawang kurapin ang aking mga mata. Ang hangin sa loob ng coffee shop ay biglang naging mabigat, tila pilit na sumasakal sa aking lalamunan. Ang ingay ng mga nag-uusap na tao, ang tunog ng ginigiling na kape at ang mahinang musika sa background ay naging isang malabong ugong na lamang. Tanging ang malakas at mabilis na pagkabog ng aking dibdib ang naririnig ko. Inangat ko ang aking paningin at tinitigan si Clara. Ang babaeng naging kasangkapan sa pagkasira ng aking pamilya ay nakayuko ngayon, nanginginig ang mga balikat at walang tigil sa pag-iyak. Walang bakas ng pagiging palaban o pagmamalaki sa kanya. Isa na lamang siyang biktima ng sarili niyang ambisyon na aksidenteng nakadiskubre ng isang napakasamang plano. Gusto nila akong patayin. Lumabas ang mga salitang ito sa aking mga labi na parang isang malamig na hangin. Hindi ito tanong. Isa itong katotohanan na pilit na isinisiksik ang sarili sa aking utak. Tumango si Clara ng marahan, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Narinig ko si Mateo na kausap ang mama niya kagabi bago siya umalis papunta sa iyo. Sabi ni Senyora Carmen, kailangan na raw nilang madaliin ang aksidente dahil nagbigay na ng palugit ang sindikato. Sabi ni Mateo, aayain ka raw niya sa isang bakasyon sa labas ng bayan para raw ayusin ang pagsasama ninyo.
doon daw nila gagawin. Kapag nangyari iyon, makukuha niya ang 50 milyon mula sa insurance, mababayaran ang utang at malinis siyang makakalaya. Isang bakasyon. Biglang nag-flashback sa isip ko ang mga sinabi ni Mateo nitong mga nakaraang araw. Ang pilit niyang pagpapakita ng lambing, ang pagmamakaawa niyang bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon, ang alok niyang lumayo muna kami para makapag-usap ng masinsinan. Akala ko ay desperasyon iyon ng isang lalaking ayaw mawalan ng asawa. Iyon pala ay desperasyon ng isang mamamatay tao na naghahanap ng tamang tiempo upang isagawa ang kanyang plano. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagduduhal. Ang mga pagkain at inumin na ibinigay niya sa akin nitong mga nakaraang buwan, ligtas ba ang mga iyon? Ang gatas na tinitimpla niya para sa akin tuwing gabi kapag nahihirapan akong makatulog. May yun bang kahalong pampatulog para masanay ang katawan ko? Bawat alaala ng kanyang pag-aalaga ay nabalot ng maitim at malagim na ulap ng pagdududa. Nakatulog ako sa tabi ng isang halimaw sa loob ng 5 taon nang hindi ko man lang namamalayan. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko. Pilit pinapatatag ang aking boses kahit pa naghihimagsik ang buong kalamnan ko sa takot. Pwede ka namang manahimik. Kapag nawala ako, baka balikan ka niya. Baka pakasalan ka niya dahil mayaman na siya. Umiling ng mabilis si Clara at napahagulgol ng tuluyan. Hindi ko kayang sikmurain, Maria. Masama akong tao dahil pumatol ako sa may asawa. Inaamin ko iyon. Nasilaw ako sa mga pangako nila. Pero hindi ako mamamatay tao. Nang makita ko ang papel na iyan, bigla akong nagising sa katotohanan. Kung kaya nilang patayin ang sarili nilang asawa at manugang para sa pera, paano pa kaya ako? Paano ang anak ko kapag nalaman nilang wala na silang mapapala sa akin? Papatayin din nila kami. May punto siya. Ang mga taong walang konsensya ay hindi namimili ng bibiktimahin. Kapag naubos na ang pakinabang mo, ikaw na ang isusunod nilang itatapon. Inabot ko ang dokumento, itiniklop ito ng maingat at inilagay sa pinakailalim ng aking bag. Ito ang pinakamatibay kong ebidensya. Ito ang alas na magpapakulong sa kanila. Salamat, mahina kong sabi. Umalis ka na, Clara. Magtago ka kung saan hindi nila kayo makikita ng magiging anak mo. Kapag sumabog ang gulong ito, baka madamay ka pa sa sindikato na pinagkakautangan ng biyenan ko. Tumayo si Clara, pinunasan ang kanyang mga luha at tumingin sa akin ng may labis na pasasalamat at pagsisisi. Mag-iingat ka, Maria. Wala silang sinasanto. Mabilis siyang naglakad palabas ng coffee shop, lumaho sa gitna ng maraming tao sa mall. Naiwan akong mag-isa sa mesa. Ang tasa ng kape sa aking harapan ay tuluyan ng lumamig kasing lamig ng mga kamay ko. Matagal akong nakaupo roon, pinoproseso ang bigat ng katotohanan. Hindi na ito simpleng hiwalayan o agawan ng ari-arian. Isa na itong laban para sa sarili kong buhay. Kailangan kong unahan ang mga hakbang nila. Kailangan kong maging mas matalino, mas tuso at mas malamig pa kaysa sa kanila. Nang makalabas ako ng mall, parang bawat taong nakakasalubong ko ay sinusundan ako. Bawat sasakyan na humihinto sa tabi ko ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pumasok ako sa isang taxi at binigay ang address ng apartment ni Elena. Sa buong biyahe, nakatingin lamang ako sa rearview mirror ng driver, tinitiyak na walang nakasunod sa amin. Pagdating ko sa apartment, nadatnan ko si Elena na naghahanda ng hapunan. Nang makita niya ang mukha ko na tila nakakita ng multo, agad niyang binitiwan ang hawak niyang sandok at sinalubong ako. Maria, anong nangyari? Namumutla ka? Uminom ka ba ng tubig? Anong sinabi ng babaeng iyon? Sunod-sunod niyang tanong habang inaalalayan akong umupo sa sofa. Hindi ako nakapagsalita agad. Binuksan ko ang aking bag, kinuha ang nakatuping dokumento at inabot iyon sa kanya. Binuklat iyon ni Elena. Nakita ko kung paano nangunot ang kanyang noo sa pagtataka na unti-unting napalitan ng panlalaki ng mga mata at matinding panginginig ng mga labi.
50 milyon, bulong niya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Maria, pirma mo ito, pero hindi ikaw ang pumirma nito, di ba? Umiling ako. Peke, yan. Ginawa nila yan 3 araw na ang nakakalipas. Elena, baon sa utang sa sugal si Senyora Carmen, 50 milyon sa isang sindikato. Kaya nila minamadali ang pagkuha sa pera ko para may maibayad sila bilang interes. Pero, ang malaking plano, ang plano talaga nila ay i-set up ako sa isang aksidente para makuha ang insurance money at makabayad sa buong utang. Napasigaw si Elena at nabitawan ng papel. Napahawak siya sa kanyang buhok at nagsimulang maglakad-lakad ng pabalik-balik sa sala. Mga demonyo sila, mga hayop. Maria, kailangan na nating pumunta sa pulisya ngayon din. Ipapakulong natin silang mag-ina sa kasong attempted murder at fraud. Hindi ganun kadali, Elena. Pigil ko sa kanya. Sinusubukang panatilihin ang aking lohika sa gitna ng matinding emosyon. Peke ang pirma. Oo, makakasuhan sila ng falsification of documents. Pero ang attempted murder, wala pa silang ginagawa sa akin pisikal. Pwedeng sabihin ng magaling nilang abogado na kumuha lang sila ng insurance para sa future ko at hindi ko lang alam. Mahirap patunayan sa korte ang intensyon nilang patayin ako kung wala pa silang direktang aksyon. Anong gusto mong gawin natin? Hihintayin nating may mangyari sa iyong masama bago tayo kumilos? Galit at nag-aalalang tanong ng kaibigan ko. Kakausapin ko muna ang abogado bukas na bukas din. Ipapa-invalidate natin ang policy na ito at ifa-freeze ang lahat ng accounts nila na may koneksyon sa akin. Pero bago iyon, kailangan kong maghanda ng mga gamit. Bukas na bukas, lilipat ako sa mas malayong probinsya hanggang sa maayos ang kaso. Hindi na ako ligtas dito. Tumango si Elena, naiiyak na yinakap ako ng mahigpit. Tutulungan kita sa pag-iimpake. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Pumasok ako sa guest room kung saan ko inilagay ang aking maleta. Binuksan ko iyon upang ilabas ang ilang mahahalagang dokumento at ID na kailangan ko para bukas. Habang kinakapa ko ang ilalim ng lining ng maleta upang hanapin ang aking passport na isiningit ko roon, may nakapa akong kakaiba. Isang matigas na bagay. Kasing laki ng isang barya, ngunit medyo makapal. Kumunot ang noo ko. Hindi ko matandaan na may inilagay akong ganito sa loob ng lining ng aking bag. Pilit kong hinila ang tahi ng maleta hanggang sa mabutas ito. Ipinasok ko ang aking daliri at kinuha ang maliit na bagay. Nang makita ko kung ano iyon, tila tumigil sa pag-ikot ang buong mundo. Nanlamig ang mga kamay ko at ang hangin sa kwarto ay parang biglang naubos. Isa itong maliit, itim na parisukat. Isang GPS tracker. Kumislap ang maliit na pulang ilaw nito, patunay na gumagana ito at kasalukuyang nagpapadala ng signal kung nasaan ako. Biglang nagdugtong ang lahat ng pangyayari sa aking isipan. Kaya pala, alam ni Mateo kung nasaan ako kahapon nang harangin niya ako. Kaya pala hindi na siya nagte-text o tumatawag ngayon para magmakaawa. Hindi niya kailangang magtanong kung nasaan ako. Dahil alam niya kung saang lupalop ako nagtatago at kung nasa akin ang tracker na ito ngayon. Ibig sabihin ay alam niyang nandito ako sa apartment ni Elena. Habang nakatitig ako sa kumikislap na pulang ilaw, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Hindi ito simpleng katok. Isa itong malakas at agresibong kalabog sa pintuan, tila may pilit na sumisira sa seradura. Maria, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto, ang boses ni Mateo. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa likod ng boses niya, narinig ko ang mabibigat na yabag ng ilang kalalakihan at ang malamig na boses ni Senyora Carmen na nag-uutos na sirain ang pinto. Natagpuan na nila ako. Ang bawat kalabog sa pintuan ay tila paghampas ng maso sa aking dibdib. Wala nang pagpapanggap, wala nang matatamis na salitang nagkukubli sa kanilang maitim na budhi. Ang pamilya Cruz
ay nasa labas ng pintuan ng aking kaibigan, hindi bilang mga kamag-anak na nag-aalala, kundi bilang mga berdugong handang maningil ng buhay. Maria, alam kong nandyan ka. Buksan mo itong pinto kung ayaw mong sirain ko ito. Ang boses ni Mateo ay hindi na ang boses ng lalaking pinakasalan ko. Ito ang umuungal na tinig ng isang halimaw na nasukol, isang taong desperadong makuha ang 50 milyon kapalit ng aking hininga. Sa likod ng kanyang sigaw, narinig ko ang matining na boses ni Senyora Carmen. Huwag mo nang kausapin ng matagal, Mateo. Gibain niyo na yan. Kailangan nating makuha ang babaeng yan ngayon din. Bilis. Napasigaw si Elena sa takot at mabilis na hinawakan ang aking braso. Namumutla siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Maria, anong gagawin natin? May mga kasama silang lalaki. Papatayin nila tayo rito. Tumawag ka ng pulis, Elena. Bilis. Utos ko. Ang aking boses ay naging isang matalim na bulong. Nanginginig na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nagdial, ngunit bago pa man niya mailapit ang telepono sa kanyang tainga, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong apartment. Ang hamba ng pinto ay nagsimulang bumigay. Ang kahoy ay dahan-dahang napupunit, naglalabas ng nakakakilabot na tunog ng pagkasira. Hindi na aabot ang mga pulis. Sa loob ng 2 o 3 minuto, makakapasok na sila. Hindi tayo pwedeng manatili rito, bulong ko. Ang kaba sa aking dibdib ay pinalitan ng isang malamig at matapang na determinasyon. Tiningnan ko ang paligid ng maliit na sala ni Elena, ang fire exit. May fire exit ka ba sa likod? Tumango si Elena, ang luha ay tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang pisngi sa kusina. May bintana doon papunta sa hagdanan sa likod. Halika na, hinila ko siya. Tinalikuran ko ang aking maleta na nakabukas pa sa ibabaw ng kama. Wala na akong pakialam sa mga damit, sa sapatos o sa anumang gamit na binili ko noong ako'y asawa pa ni Mateo. Ang tanging bitbit ko lamang ay ang aking maliit na sling bag kung saan nakatago ang aking mga ID, ang pera at ang pinakamahalagang dokumento, ang Peking Life Insurance Policy na nagpapatunay ng kanilang maitim na plano. Pumasok kami sa kusina. Sa labas ng bintana, ang malakas na buhos ng ulan at ang pagdagundong ng kulog ay lumikha ng isang nakakabinging ingay, isang perpektong tabing para sa aming pagtakas. Binuksan ni Elena ang bintana. Ang malamig na hangin at ulan ay agad na humampas sa aming mga mukha. Naunang lumabas si Elena sa kalawanging hagdanan ng fire exit. Sumunod ako. Ngunit bago ko tuluyang isara ang bintana, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pintuan ng apartment. Pumasok si Mateo, kasunod ang 2 malalaking lalaki na hindi pamilyar sa akin, malamang ay mga tauhan ng sindikatong pinagkakautangan ng kanyang ina. Sumilip ako mula sa awang ng bintana. Nakita ko kung paano magwala si Mateo sa loob ng apartment. Pinagtatapon niya ang mga unan, pinaghahampas ang mga florera, hinahanap ako na parang isang baliw. Nang makita niya ang maleta ko sa ibabaw ng kama at ang GPS tracker na inilapag ko sa tabi nito, napasigaw siya sa matinding puot. Nasaan siya? Hanapin niyo siya. Hindi pwedeng makawala ang babaeng yan, sigaw ni Senyora Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik na tila isang demonyo. Isinara ko ang bintana ng dahan-dahan. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Mateo, nababakas ang labis na desperasyon. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal o awa ko para sa lalaking iyon ay tuluyan ng napatid. Wala ng asawa, wala ng pamilya. Ang naiwan na lamang ay ang biktima at ang berdugo. At hindi ako papayag na mamatay bilang biktima. Bumaba kami ni Elena sa madulas at kalawanging hagdanan. Bawat hakbang namin ay maingat, pilit na iniiwasang lumikha ng ingay. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, basang-basa na ang aming mga damit at ang malamig na simoy ng gabi ay tumatagos hanggang sa aming mga buto. Ngunit ang panginginig ng aking katawan ay hindi dahil sa lamig.
Ito ay dahil sa nag-aalab na galit na nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na humakbang. Pagbaba namin sa eskinita sa likod ng gusali, mabilis kaming tumakbo palayo. Tumakbo kami sa madilim na eskinita, iniiwasan ang mga pangunahing kalsada kung saan maaari kaming makita ng mga tauhan ni Mateo. Bawat anino sa pader, bawat ilaw mula sa poste na umaaninag sa mga puddles ng tubig ay tila mga matang nakamasid sa amin. Makalipas ang halos kalahating oras ng pagtakbo at pagtatago, nakarating kami sa isang malaking kalsada na may mga dumadaang sasakyan. Pumara kami ng isang lumang taxi. Kahit saan po, kuya. Lumayo lang tayo rito, humihikbing pakiusap ni Elena sa driver habang pumasok kami sa likod ng sasakyan. Tumingin ang driver sa amin sa rearview mirror, nagtataka sa aming basang-basang itsura at nanginginig na mga katawan, ngunit hindi na siya nagtanong. Pinaandar niya ang sasakyan at dinala kami palayo sa Quezon City patungo sa mas malayong bahagi ng Valenzuela. Sa loob ng taxi, niyakap ko nang mahigpit ang aking bag. Nakasandal ang ulo ko sa malamig na bintana. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin, ngunit sa loob ko, may isang nakakatakot na katahimikan. 5 taon. Ang buhay na binuo ko ng may pag-asa at pagmamahal ay tuluyang tinupok ng kasakiman. Nilinlang nila ako, ninakawan, at ngayon tinutugis upang patayin. Ang pagtataksil na ito ay mas malalim pa sa sugat na kayang pagalingin ng panahon. Ito ay isang lason na bumago sa buong pagkatao ko. Maria, nanginginig na bulong ni Elena, hinawakan ang malamig kong kamay. Ano nang gagawin natin? Hindi tayo pwedeng bumalik sa apartment ko. Siguradong babantayan nila iyon. Baka pati ang pamilya ko sa probinsya ay idamay nila. Hindi nila idadamay ang pamilya mo, mahinang sagot ko. Pilit pinapatatag ang aking boses upang bigyan siya ng tapang na ako mismo ay pilit na kinakapa sa aking sarili. Ako ang kailangan nila. Ang buhay ko ang may halagang 50 milyon. Magtatago tayo ngayong gabi. Bukas, pupunta tayo sa pinakamagaling na abogado na kilala mo. Hindi na tayo pwedeng tumakbo lang, Elena. Kailangan na nating lumaban. Dumating kami sa isang maliit at murang motel sa gilid ng highway. Nagbayad ako ng cash. Ang kwarto ay amoy lumang sigarilyo at dampi ng amag. Ang mga pader ay natutuklap ang pintura at ang kama ay may manipis na kutsyon. Napakalayo nito sa marangyang kondo sa BGC, malayo sa malambot na kama na inuupan ko araw-araw. Ngunit sa pagkakataong ito, mas ligtas ang pakiramdam ko sa mabaho at masikip na kwartong ito kaysa sa palasyong gawa sa mga kasinungalingan ng Pamilya Cruz. Pagkatapos naming maligo ng mainit na tubig at makapagpalit ng mga tuyong damit na binili namin sa isang kalapit na convenience store, naupo ako sa gilid ng kama. Kinuha ko ang Peking Life Insurance Policy mula sa aking bag. Tinitigan ko ang Peking pirma ko. Ang bawat kurba ng tinta ay sumisimbolo sa kung gaano kadesperado sina Mateo at Senyora Carmen. Ipapasa ko ito bukas sa kinauukulan. Ipapa-freeze ko ang lahat. Ipapabawal ang pag-claim at isasampa ang kaso. Ngunit bago pa man ako makabuo ng buong plano, biglang umilaw ang screen ng cellphone ni Elena na nakapatong sa mesa. Kanina pa nakapatay ang cellphone ko dahil baka na-track din nila iyon, kaya ginagamit namin ang phone ng kaibigan ko para magtingin ng mga balita. Kinuha ni Elena ang cellphone. Maria, may nagtag sa akin sa Facebook. Kumunot ang noo ko. Sino? Hindi sumagot si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang screen. Dahan-dahan niyang iniharap sa akin ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Nakatitig ako sa screen. Isa itong video na ipinost ni Mateo sa kanyang Facebook page at ibinahagi na ng daan-daang tao. Sa video, nakaupo si Mateo sa aming sala. Namumugto ang kanyang mga mata, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mukha ay larawan ng isang asawang labis na nagdurusa. Sa tabi niya ay si Senyora Carmen, umiiyak
at may hawak na rosaryo. Pindot ni Elena ang play. Umalingaw-ngaw ang basag na boses ni Mateo sa buong kwarto ng motel. Nakikiusap po ako sa inyong lahat, humihikbing simula ni Mateo, nakatingin ng diretso sa kamera. Kung sino man ang nakakita sa asawa kong si Maria, parang awa nyo na, ipagbigay alam ninyo sa amin. Ilang buwan na siyang dumaranas ng matinding mental breakdown. Nagkakaroon siya ng matitinding paranoia at delusions. Iniisip niyang pinagtatangkaan namin ang buhay niya. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Paranoia, mental breakdown, patuloy ang pag-iyak ni Mateo sa video. Kagabi, umalis siya ng bahay nang walang paalam. Dala-dala niya ang lahat ng ipon naming mag-asawa, pati na ang perang inilaan namin para sana sa pagpapagamot niya. Hindi po kami galit sa kanya. Gusto lang po naming makasigurado na ligtas siya. Maria, kung napapanood mo ito, bumalik ka na. Mahal na mahal ka namin ni Mama. Delikado ang kalagayan mo. Baka kung anong magawa mo sa sarili mo dahil sa sakit mo sa pag-iisip. Hinaplos ni Senyora Carmen ang likod ni Mateo, humarap sa kamera at lumuha. Maria, anak, maawa ka sa asawa mo. Bumalik ka na. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Sa ilalim ng video, nakasulat ang isang malaking alok na pabuya, 500,000 piso para sa sinumang makakapagturo kung nasaan ako. Nalaglag ang pangako. Ang kawalang hiyaan nila ay walang hangganan. Hindi lamang nila gustong nakawin ang pera ko, hindi lamang nila gustong patayin ako. Ngayon, inuunahan na nila ang kwento ko. Gumagawa sila ng isang pampublikong naratibo na ako ay baliw at magnanakaw. Kung pupunta ako sa pulis ngayon at sasabihing pinagtatangkaan nila ang buhay ko para sa insurance money, ano ang iisipin ng mga autoridad? Isang baliw na asawa na gumagawa ng mga kwento dahil sa kanyang paranoia. Ang ebidensya ko ba ay sapat upang talunin ang kwentong ito na kalat na sa social media at sinusuportahan ng mga luhang buwaya ng isang nagmamahal na asawa? Binaligtad nila ang sitwasyon. Hindi na lamang ako isang asawang tumatakas mula sa isang mamatay tao. Ako na ngayon ay isang pugante na pinaghahanap ng buong bansa habang ang mga totoong demonyo ay nagkukubli sa likod ng maskara ng mga biktima. Nakatitig ako sa screen ng cellphone ni Elena, pinapanood ang paulit-ulit na pag-play ng video. Ang mukha ni Mateo, ang kanyang pag-iyak, ang panginginig ng kanyang boses, lahat ay perpektong naisadula. Kung hindi ako ang asawang pinagtatangkaan nilang patayin, marahil ay maawa rin ako sa lalaking ito. Ang bawat luha niya ay tila asidong unti-unting tumutunaw sa kung anumang natitirang paggalang ko sa kanya bilang isang tao. Ganoon ba siya kagaling magpanggap? O talagang naniwala na siya sa sarili niyang mga kasinungalingan? Ang salitang paranoia at mental breakdown ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit at mabahong kwarto ng motel. Napakatalino ng naging hakbang nila. Sa isang iglap, inalis nila ang aking kredibilidad. Kapag ang isang tao ay tinaguri ang baliw ng sarili nitong pamilya, walang sinuman ang maniniwala sa kanyang mga sumbong. Kahit pumunta ako sa presinto ngayon at isigaw na gusto akong patayin ng asawa ko dahil sa 50 milyong pisong life insurance, titingnan lamang ako ng mga pulis ng may awa at ibabalik sa mga kamay ng aking mga berdugo. Sila ang magiging bayani at ako ang magiging kaawa-awang baliw na nangangailangan ng gamot. Ang kakapal ng mukha nila, bulalas ni Elena. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type ng mabilis. Iko-comment ko ang totoo. Sasabihin ko sa lahat ng nag-share nito na sinungaling ang lalaking yan at gusto kanilang patayin. Mabilis kong hinawakan ang kamay ni Elena upang pigilan siya. Huwag, Elena. Pakiusap, huwag. Tiningnan niya ako ng may matinding pagtataka at inis. Bakit, Maria? Hahayaan mo na lang bang paniwalaan ng buong mundo na sira ang ulo mo, na magnanakaw ka? Sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa isang comment mula sa kaibigan ko? Malamig kong sagot. Ang aking boses ay kalmado ngunit may nakatagong panginginig.
Kapag nag-comment ka, malalaman nila na magkasama tayo. Pwedeng i-trace ng mga binayaran nilang tao ang IP address mo. Ipapaalam mo lang sa kanila kung nasaan tayo. Elena, hindi na ito labanan ng kung sino ang tama sa Facebook. Labanan na ito ng buhay at kamatayan. Unti-unting naibaba ni Elena ang kanyang telepono. Naintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Ang kalaban namin ay hindi lamang isang manlolokong asawa at isang mataray na biyenan. May sindikato sa likod nila. May 50 milyong pisong utang sa sugal na kailangang bayaran at ang buhay ko ang nagsisilbing tseke. Nang gabing iyon, hindi kami nakatulog. Nakaupo lamang ako sa gilid ng manipis na kutson, nakatitig sa peking life insurance policy at sa voice recorder na naglalaman ng usapan nila sa kondo. Ito ang aking mga armas. Ngunit sa paglabas ng video ni Mateo, ang mga armas na ito ay tila naging mapurol. Kailangan ko ng mas matibay na alas. Kailangan ko ng isang taong hindi nila inaasahang magsasalita laban sa kanila. Kailangan ko si Clara. Si Clara ang tanging nakakaalam ng buong detalye tungkol sa utang sa sugal ni Senyora Carmen. Siya ang makakapagpatunay ng motibo. Kung wala ang motibo, ang peking insurance policy ay madaling maipapaliwanag ng magagaling na abogado ng pamilya Cruz bilang isang desperadong hakbang para protektahan ang pamilya o kaya naman ay ibibintang sa isang overzealous na insurance agent. Ngunit kung mapapatunayan kong may utang silang 50 milyon sa isang sindikato na nagbabanta sa kanilang buhay, magkakaroon ng malinaw na dahilan kung bakit kailangan nilang madaliin ang aking kamatayan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, inutusan ko si Elena na bumili ng bagong cellphone at 2 prepaid SIM cards sa isang maliit na tindahan na bukas ng 24 oras. Kailangan naming putulin ang anumang digital na koneksyon sa aming mga lumang buhay. Inalis ko ang SIM card at baterya ng luma kong telepono at itinapon iyon sa basurahan ng motel. Gamit ang bagong telepono, tinawagan ko ang numero ni Clara. Nagring, 1 beses, 2 beses, 3 beses, ngunit walang sumasagot. Kumabog ang dibdib ko. Pakiusap Clara, sagutin mo. Bulong ko sa aking isipan, sinubukan ko muli, wala pa rin. Ipinadala ko ang isang maikling text message, umaasang mababasa niya iyon. Clara, si Maria ito, kailangan kitang makausap. Panganib ang buhay nating dalawa. Mag-reply ka kung ligtas ka. Habang naghihintay ng sagot, humarap ako kay Elena. Kailangan natin ng abogado, hindi yung basta-bastang abogado lang. Kailangan natin yung matapang, yung hindi masusuhulan ng pamilya Cruz, at yung sanay humawak ng mga kasong may kinalaman sa sindikato at fraud. Napaisip si Elena. Kinagat niya ang kanyang kuko, isang senyales na pilit niyang hinahalungkat ang kanyang memorya. Makalipas ang ilang minuto, lumiwanag ang kanyang mukha, si Attorney David Ignacio. Naging professor ko siya noong kumukuha ako ng ilang units sa law school dati. Kilala siya sa paghawak ng mga high-profile at madudugong kaso ng annulment at corporate fraud. Tahimik lang siyang tao, walang masyadong media presence, pero kinatatakutan siya sa loob ng korte. Matawagan mo ba siya? Makakausap ba natin siya ngayon din? Tanong ko nang may pag-asa. Tumango si Elena. Susubukan ko. Lumabas siya ng kwarto para tumawag upang hindi gaanong kulob ang signal. Naiwan akong nakatitig sa bagong cellphone, naghihintay pa rin ng anumang mensahe mula kay Clara. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang buong taon ng paghihirap. Paano kung nahanap na rin si Clara ng mga tauhan ni Senyora Carmen? Paano kung pinatahimik na nila ang nag-iisang taong makakapagligtas sa akin? Makalipas ang 15 minuto, bumalik si Elena. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, ngunit may halong kaba sa kanyang mga mata. Pumayag siyang makipagkita, pero hindi sa opisina niya. Masyadong mapanganib daw doon dahil baka may nagmamanman na pinapapunta niya tayo sa isang lumang warehouse sa Binondo na ginagawa niyang private archive. Mabilis kaming nag-ayos.
Isinuot ko ang isang itim na jacket na may hood at nagsuot ng face mask. Ang pabuya na 500,000 piso na inialok ni Mateo ay hindi maliit na halaga. Bawat taong makakasalubong ko sa kalsada ay maaaring maging espiya na handang magbenta ng impormasyon kapalit ng pera. Sa paningin nila, hindi ako isang biktima na tumatakas mula sa kamatayan. Ako ay isang nakalalakad na tseke na nagkakahalaga ng ₱250,000. Bumiyahe kami patungong Binondo, sakay ng 2 magkaibang jeep upang maiwasang matandaan ng mga driver. Ang Maynila ay tila hindi natutulog. Ang ingay ng mga busina, ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang init ng umaga ay nagbigay sa akin ng kakaibang pamilyaridad. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay nararamdaman ko mula sa pananaw ng isang estranghero na nagtatago sa sariling bayan. Narating namin ang lumang warehouse na sinabi ni Attorney Ignacio. Ang labas nito ay tila isang abandonadong pabrika ng tela, may mga kalawanging yero at kupas na pintura. Ngunit nang pumasok kami sa maliit na pinto sa gilid, sumalubong sa amin ang isang malinis, organisado at malamig na silid na puno ng mga filing cabinets at mga librong pang-abogasya. Nakaupo sa likod ng isang malaking mesang kahoy si Attorney David Ignacio, isa siyang lalaking nasa huling bahagi ng 40, may matatalim na mata na tila kayang bumasa ng kaluluwa ng isang tao at may kalmadong postura na nagbibigay ng autoridad. "Kayo ba si Maria Cruz?" bungad niya. Ang boses ay malalim at hindi nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang pagbati. "Opo, attorney," sagot ko habang dahan-dahang inaalis ang aking hood at face mask. "Napanood ko ang video ng asawa mo kaninang umaga." Patuloy niya habang pinagsasaklop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "Napakagaling ng PR team nila. Binaliktad nila ang buong kwento at ginawa kang isang panganib sa sarili mo. Kaya sabihin mo sa akin, Maria, bakit nandito ang isang babaeng pinaghahanap ng buong bansa dahil di umano ay nasisiraan ng bait?" Hindi ako nagatubili. Inilabas ko mula sa aking bag ang lahat ng ebidensya. Ang voice recorder na naglalaman ng usapan ni na Mateo at Senyora Carmen tungkol sa pag-angkin sa pera ko. Ang mga bank statements na nagpapatunay ng pagnanakaw nila sa joint account namin. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang peking life insurance policy na nagkakahalaga ng 50 milyon. Inisa-isa itong suriin ni Attorney Ignacio. Habang pinakikinggan niya ang recording, walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang life insurance policy, natigilan siya. Tinitigan niya ng maigi ang peking pirma at ang pangalan ng ahente na nag-aproba nito. "Alam mo ba kung ano ito, Maria?" tanong niya nang may mabigat na tono. "Isang peking insurance policy para patayin nila ako at makuha ang pera," diretsong sagot ko. Umiling si Attorney Ignacio. "Hindi lang basta peke. Ang ahensyang naglabas nito ay kilalang dummy corporation na ginagamit ng mga sindikato para mag-launder ng pera. Ibig sabihin, hindi lang basta kumuha ng insurance ang biyenan mo at asawa mo. Nakipagkasundo sila ng direkta sa sindikatong pinagkakautangan nila. Ang sindikato mismo ang nag-ayos ng insurance na ito para masiguradong mababayaran sila kapag namatay ka. Maria, ang binabangga mo ay hindi lamang ang pamilya Cruz, isang malaking organisasyon ang gusto kang ipapatay. Parang may malamig na yelo na dumaloy sa aking ugat. Ang buong akala ko ay sina Mateo lamang ang nagplano nito. Ang katotohanan na may isang buong sindikato na tumutulong sa kanila upang isakatuparan ang pagpatay sa akin ay nakapanghihina ng tuhod. Paano ako mananalo laban sa mga taong walang mukha, walang kaluluwa at kayang bumili ng kahit na anong institusyon? Kailangan natin ng matibay na testigo. Patuloy ni Attorney Ignacio, isinasara ang folder. Kailangan natin ng taong makakapagpatunay ng koneksyon ni Senyora Carmen sa sindikatong iyon at ang eksaktong halaga ng kanyang utang sa sugal.
Kung mapapatunayan natin iyon, babagsak ang buong naratibo nila na nasisiraan ka ng bait. Magiging malinaw ang motibo nila. Mayroon ka bang kilala? Tiningnan ko si Elena, si Clara, ang babae ng asawa ko. Siya ang nagsabi sa akin ng tungkol sa utang. Narinig niya ang usapan ng mag-ina. Kung mapapasalita natin siya, siya ang magiging susi natin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Attorney Ignacio, biglang nag-vibrate ang bagong cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Lahat kami ay napatingin doon. Isang text message ang pumasok mula sa isang unknown number. Walang pangalan. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono. Ang aking mga daliri ay nanginginig nang iswipe ko ang screen para buksan ang mensahe. Inasahan ko na baka si Clara ito na sa wakas ay sumagot na sa aking panawagan. Ngunit hindi ito galing kay Clara. Isa itong picture message. Nang mag-load ang litrato, pakiramdam ko ay huminto ang pagtibok ng aking puso at naubos ang hangin sa aking baga. Isa itong litrato na kuha mula sa kabilang kalsada. Sa litrato, malinaw na makikita ang lumang pinto ng warehouse na pinasukan namin ni Elena ilang minuto lamang ang nakakalipas. Kitang-kita ang sapatos ko bago tuluyang sumara ang pinto. May nakasunod sa amin. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe na nagpatindig ng bawat balahibo sa aking katawan. Ang galing ninyong magtago. Pero tapos na ang laro, Maria. Lumabas kayo ng tahimik o papasok kami para tapusin ang palabas ng walang iniiwang buhay sa inyo, kasama ng abogadong yan. Ang malamig na pawis ay tumulo mula sa aking noo pababa sa aking leeg. Nakatitig ako sa litrato sa screen ng telepono at pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila paghampas ng isang malaking martilyo sa aking dibdib. Wala nang atrasan. Wala nang pagtatago. Ang mga halimaw na umalipin sa akin sa loob ng 5 taon ay nasa labas lamang ng pinto, handang tapusin ang aking buhay kapalit ng 50 milyong piso. Napasigaw si Elena at napatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot habang nakatingin sa mensahe. Nagsimula siyang manginig ng tuluyan. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay anumang oras. Ngunit bago pa man ako makapagsalita o makapag-isip ng paraan upang tumakas, mabilis na tumayo si Attorney Ignacio. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang malamig at kalkuladong ekspresyon ang bumalot sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at may pinindot na isang maliit na pulang buton sa ilalim ng kanyang mesa. Huwag kayong magpanik. Mariing utos ni Attorney Ignacio. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng autoridad na nagpabaling sa atensyon namin. Kanina pa bago kayo dumating, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa isang kaibigan sa National Bureau of Investigation. May mga kahina-hinalang sasakyan na umaaligid sa lugar na ito. Ang akala ko ay para sa isa kong kaso, ngunit ngayon ay malinaw na kayo ang sinusundan nila. Ang pulang buton na pinindot ko ay isang direct silent alarm sa NBI Anti-Organized Crime Task Force. Nakaposisyon na sila sa kabilang kanto. Gusto kong umiyak sa pinaghalong takot at ginhawa, ngunit wala pang kasiguraduhan. Sa labas, nagsimula na naming marinig ang mabibigat na kalabog sa bakal na pinto ng warehouse. Ang tunog ng pagpukpok ng matitigas na bagay, marahil ay mga tubo o bareta, ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid. Bawat paghampas nila sa pinto ay tila paghampas sa aking kaluluwa. Paparating na sila, bulong ko. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Tumabi kayo sa likod ng mga steel cabinets, utos ng abogado habang binubuksan niya ang isang drawer at inilalabas ang isang itim na baril. Kinasan niya ito nang walang pag-aatubili at pumwesto sa likod ng isang makapal na sementadong haligi. Ang bakal na pinto ay nagsimulang yumi. Ang mga bisagra nito ay umiyak sa ilalim ng matinding puwersa.
Isang malakas na pagsabog ng tunog ang yumanig sa buong paligid nang tuluyang bumigay ang pinto. Pumasok ang 4 na kalalakihan, mga nakasuot ng itim na jacket at may mga hawak na baril. At sa likuran nila, dahan-dahang humakbang papasok ang isang lalaking hindi ko kailanman inisip na makikita ko sa ganitong sitwasyon. Si Mateo. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malamig at walang pusong ekspresyon na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Nawala na ang nagmamakaawang asawa. Nawala na ang umiiyak na lalaki sa video. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay ang tunay na Mateo, isang sakim, duwag at mamatay taong handang isakripisyo ang babaeng nangako sa kanya ng habambuhay. Maria, tawag niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malaking espasyo ng warehouse. Lumabas ka na dyan, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Isang mabilis na aksidente lang ito. Walang masyadong sakit. Kapag tapos na ito, magiging tahimik na ang lahat. Ang kapal ng mukha niya. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang lason na sumisira sa natitirang hibla ng aking pagkatao. Gusto niyang mamatay ako para sa kanyang katahimikan. Ngunit bago pa man makahakbang palapit ang mga tauhan niya, isang sunod-sunod na nakakabinging wangwang ng mga sirena ang bumasag sa hangin. Mula sa labas, umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpreno ng maraming sasakyan at ang sigawan ng mga armadong operatiba ng NBI. Ibaba ang mga armas. NBI ito. Paligiran ang buong gusali. Nataranta ang mga tauhan ng sindikato. Sinubukan nilang tumakbo pabalik sa pinto, ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang 12-dosenang mga ahente, nakasuot ng tactical gear at nakatutok ang mga matataas na kalibre ng baril sa kanila. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga berdugong handang kumuha ng aking buhay ay nakadapa sa malamig na semento, nakaposas at walang magawa. Tiningnan ko si Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at takot, habang 2 ahente ang marahas na dumamba sa kanya. Iniluhod siya sa sahig at pinilipit ang kanyang mga braso sa likuran upang posasan. Dahan-dahan akong lumabas mula sa likod ng mga bakal na cabinet. Nanginginig ang aking buong katawan, ngunit pinilit kong itayo ng tuwid ang aking mga balikat. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ang lalaking minsang naging mundo ko ay nakaluhod ngayon sa aking harapan, hindi upang mag-alok ng pag-ibig, kundi bilang isang talunang kriminal na nahuli sa sarili niyang bitag. Nang makita niya ako, nagsimula siyang umiyak. Maria, Maria, pakiusap, tulungan mo ako. Napilitan lang ako. Tinakot nila kami ni Mama. Sila ang may gusto nito. Hindi ako. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Wala akong naramdamang awa. Wala akong naramdamang pagmamahal. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim at malamig na kalungkutan para sa 5 taon ng aking buhay na sinayang ko sa isang demonyong nagpapanggap na tao. Napilitan? Malamig kong tanong. Ang aking boses ay hindi nanginig kahit kaunti. Napilitan kang nakawin ng pera sa joint account natin sa loob ng 2 taon. Napilitan kang matulog sa ibang babae habang nasa bahay ako naghihintay sa iyo. Napilitan kang pumirma sa isang peking life insurance at ipagbili ang buhay ko ng 50 milyon. Yumuko siya, patuloy sa pag-iyak na parang isang batang inagawan ng laruan. Patawarin mo ako. Maawa ka sa akin, Maria. Asawa mo ako. Wala na akong asawa, Mateo, mariin kong sagot. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyong pumuputol sa huling taling nag-uugnay sa aming dalawa. Ang lalaking minahal ko ay matagal nang patay, at ang lalaking nasa harap ko ngayon ay mabubulok sa loob ng rehas habang buhay. Tinalikuran ko siya habang hila-hila siya ng mga ahente palabas ng warehouse. Ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan itong lamunin ng ingay ng mga sirena.
Lumapit sa akin si Elena at mahigpit akong niyakap. Umiyak kami pareho, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding ginhawa na sa wakas, tapos na ang bangungot, ligtas na kami. Sa mga sumunod na buwan, naging mabilis ang pag-usad ng katarungan dahil sa peking insurance policy at sa testimonya ni Clara na nagpa siyang makipagtulungan sa autoridad kapalit ng proteksyon para sa kanyang anak na patunayan ang sabuatan. Si Senyora Carmen ay inaresto sa mismong loob ng kanyang paboritong kasino. Ang kanyang pagmamalaki at kayabangan ay nadurog nang tuluyan nang iparada siya sa harap ng mga kamera, nakaposas at umiiyak. Nahaharap sila sa patong-patong na kaso ng syndicated estafa, falsification of public documents at attempted murder. Ang sindikatong pinagkakautangan nila ay unti-unti na ring nabuwag ng NBI. Na-file na rin ni Attorney Ignacio ang annulment ng aming kasal at ang 20 milyong pisong pamana ng aking tiyuhin ay ligtas na nakalagak sa isang secure trust fund na ako lamang ang may control. Isang hapon, nakatayo ako sa balkonahe ng bago kong apartment na binili ko sa isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay at panlilinlang ng Maynila. Ang hangin ay sariwa at ang paglubog ng araw ay nagpapinta ng kulay kahel at ginto sa kalangitan. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape, dinarama ang kapayapaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Malaya na ako. Nasira man ang aking puso, naghilom naman ang aking kaluluwa na may dalang bagong tapang at karunungan. Ngunit habang pinapanood ko ang unti-unting paglamon ng dilim sa liwanag ng araw, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ang mga peklat ba ng matinding pagtataksil ay tunay na nabubura ng panahon o habambuhay ba itong magiging anino na magpapaalala sa akin na ang pinakamatinding halimaw ay minsan nang natulog sa aking tabi?